Sa likod ng tahimik na luha. Sa isang maliit na bayan na halos hindi kilala ng iba, nakatira si Mara, isang simpleng dalaga na may tahimik na pangarap, ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Hindi siya kagaya ng ibang kabataan na puno ng ingay at saya. Si Mara ay tahimik, mapagmasid, at madalas nakangiti kahit puno na ng lungkot ang kanyang puso. Araw-araw, gigising siya ng maaga para magtinda ng kakanin kasama ang kanyang ina. Ang kanyang ama naman ay matagal nang may sakit, at ang kanyang nakababatang kapatid ay umaasa sa kanya. "Anak, huwag mong pabayaan ang pag-aaral mo," sabi ng kanyang ina isang umaga. Ngunit, ngumiti lang si Mara. "Ma, kaya ko po." Kahit alam niyang hindi na ganoon kadali ang lahat. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtitinda, uuwi si Mara na pagod. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang laban. Sa ilalim ng mahinang ilaw, mag-isa siyang nag-aaral. Minsan, hindi na niya maintindihan ang binabasa niya. Nanginginig ang kanyang kamay at kusa na lang tutulo ang kanyang luha. "Pagod na ako," bulong niya sa sarili. Pero agad niya itong pinupunasan. Hindi pwedeng sumuko. Ang pagsubok na dumurog sa kanya. Isang araw, lumala ang kondisyon ng kanyang ama. Kinailangan itong dalhin sa ospital. Walang sapat na pera, walang sapat na oras, walang sapat na pag-asa. "Ma, paano na po?" Nanginginig na tanong ni Mara. Hindi makasagot ang kanyang ina. Taning katahimikan at hikbi ang pumuno sa silid. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Mara. Huminto muna siya sa pag-aaral. Ang panahong nawalan siya ng sarili. Lumipas ang mga buwan. Naging abala si Mara sa pagtatrabaho. Anumang trabaho papasukin niya. Ngunit habang tumatagal, parang may nawawala sa kanya. Hindi na siya ngumingiti tulad ng dati. Hindi na siya nangangarap. Isang gabi, habang nag-iisa siya, napaupo siya sa sahig at doon, tuluyan siyang umiyak. "Ganito na lang ba ako habang buhay?" tanong niya sa sarili. Ang munting liwanag. Isang araw, may dumating na dating guro niya. "Bakit ka huminto, Mara?" tanong nito. Hindi siya agad nakasagot. "May scholarship pa rin para sa'yo. Naniniwala pa rin kami sa'yo." Parang may kung anong nabuhay sa puso ni Mara. Isang bagay na matagal nang natutulog. Pag-asa. Ang muling pagbangon. Hindi naging madali ang pagbabalik niya sa pag-aaral. Mas mahirap, mas nakakapagod, mas puno ng duda. Ngunit sa bawat hakbang, dala niya ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pangarap, at ang sarili niyang halaga. Ang tagumpay na inalay sa pagmamahal. Lumipas ang ilang taon. Sa wakas, natapos ni Mara ang kanyang pag-aaral. Naging isang guro siya. Sa unang araw niya sa harap ng klase, nakita niya ang sarili niya sa bawat batang naroon. Takot, mahina, ngunit may pag-asa. Ngumiti siya. At simula ngayon, sabi niya, hindi lang kayo matututo. Matututunan niyo ring maniwala sa sarili ninyo. Aral ng kwento. Hindi hadlang ang kahirapan, kabiguan, o sakit para maabot ang pangarap. Ito ay mga pagsubok na humuhubog sa ating katatagan at pagkatao. Darating ang mga panahong mapapagod ka, madadapa ka, at pakiramdam mo'y wala nang natitirang pag-asa. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pag-iyak, kundi sa kakayahal bumangon kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Huwag mong hayaang mamatay ang pangarap mo dahil lang sa hirap ng sitwasyon. Sa halip, gamitin mo itong dahilan para lalo kang lumaban. At higit sa lahat, ang tagumpay ay mas nagiging makabuluhan kapag ito'y iniaalay mo sa mga taong naniwala sa'yo noong ikaw mismo ay nagdududa na sa sarili mo. Dahil sa dulo ng bawat paghihirap,
may liwanag na naghihintay para sa mga hindi sumusuko.